Lumang sandali. Sa paanan ng isang luntiang kabundukan, ay naroon ang maliit na baryo ng San Isidro. Tahimik ang buhay ng mga tao roon, ngunit hindi kailanman naging pantay ang turing nila sa isa't isa. May mga pamilyang sagana sa ani, at may mga pamilyang halos araw-araw ay naghahanap ng paraan upang may maihain lamang sa hapag. Sa pinakadulong bahagi ng baryo, katabi ng isang makitid na ilog at napapaligiran ng mga punong kawayan, nakatayo ang isang lumang kubong yari sa kawayan at kugon. Maliit lamang ito, halos sumuko na sa bigat ng panahon. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong. Kapag malakas ang hangin, tila anumang sandali ay maaaring matangay ang buong bahay. Doon nakatira si Mang Tano kasama ang kanyang asawang si Aling Rosa at ang kanilang bunsong anak na si Ben. Dating masipag at maunlad si Mang Tano. Kilala siya noon bilang isa sa pinakamahusay na magsasaka sa baryo. Ngunit sunod-sunod ang dumating na pagsubok sa kanyang buhay. Una ay tinamaan ng matinding tagtuyot ang kanilang mga palayan. Sumunod ang malaking baha na tumangay sa natitira nilang tanim. Nang muli siyang umutang upang makapagsimula, sinalanta naman ng peste ang kanyang pananim. Unti-unting lumaki ang kanyang utang. Sa bawat buwan na lumilipas, nadaragdagan ang interes. Hanggang sa dumating ang panahong halos lahat ng kanyang kagamitan ay naisangla na. Naibenta ang kanyang kalabaw. Naibenta ang kanyang kariton. Pati ang maliit nilang palayan ay isinangla na rin. Ang natitira na lamang sa kanya ay ang lumang araro na kalawangin na sa katagalan. Sa baryo, mabilis kumalat ang mga usapan. Sayang si Mang Tano. Kung marunong lang sana siyang dumiskarte. Hindi kasi marunong humawak ng pera. Hindi alam ng karamihan na halos wala ng tulog si Mang Tano gabi-gabi kakaisip kung paano mababayaran ang kanyang mga utang. Hindi rin nila alam na maraming pagkakataon na mas pinipili niyang huwag kumain upang may maipambili lamang ng bigas para sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na maawa, lalo pa siyang minamaliit ng ilan. Kapag dumaraan siya sa gitna ng baryo, may mga taong palihim na nagtatawanan. May mga batang ginagaya ang kanyang lumang sombrero. May mga lalaking nagsasabing wala nang pag-asang makaahon ang tulad niya. Tahimik lamang niyang tinatanggap ang lahat. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nakikipagtalo. Mas pinipili niyang magpatuloy sa paghahanap ng paraan kaysa ubusin ang lakas sa pakikipag-away. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kulay kahel ang buong kalangitan, naglalakad siyang pauwi mula sa bukid na wala na namang naani. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa isip niya ay umiikot ang iisang tanong. Paano na naman kami bukas? Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niyang nagluluto si Aling Rosa ng manipis na lugaw. Hindi na ito nagtanong kung may dala ba siyang ani. Alam na nito ang sagot. Tahimik silang nagsalo. Habang kumakain, sinubukan ni Ben ng ngumiti. Itay, balang araw yayaman din tayo. Napangiti si Mang Tano ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi kailangan ng maraming pera para maging mabuting tao, anak. Pero gusto kong makita kang masaya. Hindi nawawala ang saya, basta magkakasama tayo. Tumango lamang ang bata. Nang gabing iyon, maagang natulog ang mag-ina. Ngunit si Mang Tano ay lumabas ng kubo. Umupo siya sa lumang tuod ng punong mangga sa kanilang bakuran. Tahimik niyang minasdan ang mga bituin. Huminga siya ng malalim. Hindi siya humihiling ng kayamanan. Hindi siya humihiling ng malaking bahay. Isa lamang ang kanyang dasal. Sana bigyan pa ako ng lakas na ipaglaban ang aking pamilya. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig siyang mahinang yabag mula sa daan. Una niyang inisip na baka isa lamang itong ligaw na baka. Ngunit kakaiba ang tunog. Mabagal, matatag,
Parang walang takot sa dilim. Tumayo siya. Unti-unting lumitaw mula sa pagitan ng mga punong kawayan ang isang napakalaking kalabaw. Makintab ang balat nito kahit walang sinag ng araw. Malalaki ang sungay ngunit hindi nakakatakot pagmasdan. Tahimik lamang itong naglakad. Walang tali. Walang may-ari. Walang kariton. Wala ring bakas na pagod. Huminto ito ilang hakbang lamang mula kay Mang Tano. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi kumilos ang kalabaw. Hindi rin ito umalis. Para bang matagal na nitong hinahanap ang kubong iyon. Lumapit ng dahan-dahan si Mang Tano. Inabot niya ang isang tuyong damo. Hindi niya alam kung kakainin iyon ng hayop. Ngunit laking gulat niya nang mahinahon itong lumapit at tinanggap ang damo mula mismo sa kanyang kamay. Hindi ito mailap. Hindi ito mabangis. Napakabait ng kilos nito. Tinapik niya ang leeg ng kalabaw. Kanino kaya kita? Tahimik lamang ang hayop. Maya-maya ay lumabas si Ben mula sa pintuan. Itay, ang laki ng kalabaw! Lumabas din si Aling Rosa. Napahawak siya sa dibdib. Saan nanggaling iyan? Hindi ko rin alam. Wala bang naghahanap? Ikutin ko bukas ang baryo. Nagpasya silang huwag itali ang kalabaw. Kung may may-ari man ito, tiyak na babalikan ito kinabukasan. Naglatag lamang sila ng sariwang damo sa tabi ng kubo. Tahimik na humiga ang kalabaw. Parang matagal na itong naninirahan doon. Kinabukasan, maagang umikot si Mang Tano sa buong baryo. Tinawag niya ang bawat kapitbahay. May nawawala bang kalabaw? Isa-isang umiling ang mga tao. Wala. Hindi sa amin. Ngayon lang kami nakakita ng ganyang kalaki. Nang makarating siya sa tindahan sa gitna ng baryo, napansin siya ng ilang lalaki. Narinig naming may bago kang kalabaw. Saan mo ninakaw? Natawa ang ilan. Namula ang mukha ni Mang Tano. Hindi po akin. Naghahanap nga ako ng may-ari. Talaga lang? Baka gusto mo kaming lokohin. Hindi na siya sumagot. Tahimik siyang umalis. Pagsapit ng hapon ay wala pa ring nag-aangking may-ari ng misteryosong kalabaw. Lumipas ang isa pang araw. Wala pa rin. Lumipas ang 3 araw. Nanatili pa rin ang kalabaw sa kanilang bakuran. Hindi ito umaalis. Hindi rin ito nagwawala. Kapag binibigyan nila ng damo, tahimik itong kumakain. Kapag umuulan, nananatili ito malapit sa kanilang kubo na tila nagbabantay. Napansin din ni Ben na tuwing madaling araw ay nakatayo ang kalabaw sa tapat ng kanilang bahay habang nakatanaw sa silangan. Parang may hinihintay. Parang may alam. Ngunit walang sinuman ang makapagpaliwanag kung bakit. At mula sa araw na dumating ang kalabaw na walang tali, nagsimula ang mga pangyayaring tuluyang magbabago sa kapalaran ni Mang Tano at ng buong baryo. 3 araw na nananatili ang misteryosong kalabaw sa bakuran ni Mang Tano, ngunit wala pa ring nag-aangking may-ari nito. Tinanong na niya ang lahat ng kilala sa baryo at maging ang mga magsasaka sa Karatignayon, subalit iisa lamang ang kanilang sagot. Wala silang nawawalang kalabaw. Unti-unti nang nabalot ng palaisipan ang buong baryo. May nagsasabing ligaw lamang ito. May nagsasabing baka iniwan ng isang naglalakbay na mga ngalakal. May ilan namang nagbubulong-bulungan na may kakaibang hiwagang dala ang hayop. Hindi pinansin ni Mang Tano ang mga sabi-sabi. Sa kanyang isip, isa lamang ang mahalaga. Hanggat walang may-ari na naghahanap, aalagaan niya ang kalabaw tulad ng pag-aalaga niya noon sa sarili niyang alagang hayop. Maagang nagising si Mang Tano kinabukasan.
Sumilip pa lamang ang araw sa silangan ay naghanda na siya upang pumunta sa isinanglan niyang maliit na bukid. Bagaman hindi na iyon ganap na kanya, pinayagan pa rin siyang maglinis doon kapalit ng kaunting upa kapag may panahon. Paglabas niya ng kubo, nakita niyang nakatayo na naman ang kalabaw. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. "Huwag mo na akong sundan," mahinahon niyang sabi habang hinahaplos ang leeg nito. Ngunit nang magsimula siyang maglakad, dahan-dahan ding sumunod ang hayop. 3 ulit niya itong pinaatras. 3 ulit din itong huminto. Ngunit sa bawat paglakad niya, muli itong sumusunod. Napabuntong hininga na lamang si Mang Tano. "Kung iyan ang gusto mo, sumama ka na." Tahimik silang naglakad patungo sa bukid. Sa daan ay nakita sila ng ilang taga-baryo. Napailing ang iba. Akala mo kung sino na. May kalabaw na nga, wala pa ring maayos na damit. Hindi naman siguro marunong mag-araro iyan. Nagtawanan ng ilan. Hindi na lamang sila pinansin ni Mang Tano. Sanay na siyang maging paksa ng panlilibak. Pagdating sa bukid ay tumigil ang kalabaw sa tabi ng lumang araro na halos mabulok na sa kalawang. Matagal nang hindi nagagamit ang ararong iyon. Wala na kasi siyang kalabaw na hihila rito. Napabuntong hininga siya. "Kung hindi ka ligaw, baka matagal na sana kitang ipinang-araro." Hindi inaasahan ni Mang Tano ang sumunod na nangyari. Lumapit ang kalabaw sa araro. Ibinaba nito ang ulo at inilapit ang katawan na tila kusang nagpapaikabit. Napakunot ang noo ni Mang Tano. Hindi niya ito tinuruan. Hindi rin niya ito inutusan. Parang alam na ang hayop ang dapat gawin. Nag-atubili siyang ikabit ang lumang araro. Nang matapos, marahan niyang hinawakan ang mga hawakan. Hindi pa man siya nagbibigay ng hudyat ay dahan-dahang humakbang ang kalabaw. Hindi ito nagmadali. Hindi rin ito lumihis. Diretso lamang ang bawat hakbang. Nagulat si Mang Tano. Napakakinis ng pagkakaararo. Walang sablay. Walang sayang na galaw. Parang maraming taon nang sanay ang hayop sa gawaing iyon. Buong umaga silang nagtrabaho. Hindi man lamang napagod ang kalabaw. Habang tumatagal ay lalo namang namamangha si Mang Tano. Ang dating matigas na lupa ay madaling nabubungkal. Ang mga batong dati sa gabal ay tila kusang naiiwasan ng araro. Pagsapit ng tanghali ay halos 2 araw na trabaho ang kanilang natapos. Hindi makapaniwala si Mang Tano. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan, nakaramdam siya ng pag-asa. Nang pauwi na sila ay nasalubong nila ang 2 magsasakang kapitbahay. Napansin agad ng mga ito ang maayos na pagkakaararo sa bukid. "Ikaw ba ang gumawa niyan?" "Oo." "Nakakagulat. Akala namin ay hindi mo na kayang magbungkal." Tahimik lamang siyang ngumiti. Hindi na niya binanggit ang kakaibang kilos ng kalabaw. Kinagabihan ay muling pinagmasdan ni Ben ang hayop. "Itay, parang naiintindihan niya ang sinasabi natin. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano." Pero napakabait niya. Tinapik lamang ni Mang Tano ang balikat ng anak. "Ano man ang dahilan ng pagdating niya, nagpapasalamat ako." Lumipas ang ilang araw. Araw-araw nilang ginagamit ang kalabaw sa pagbubungkal. Hindi ito nagkasakit, hindi ito napagod, hindi rin ito tumangging magtrabaho. Dahil dito ay naging maayos ang paghahanda ni Mang Tano sa nalalapit na panahon ng pagtatanim. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang kanyang pag-asa, unti-unti rin siyang kinaiinggitan ng ilang tao sa baryo. Pinakamatindi sa kanila si Lando, isang mayamang magsasakang kilalang mapagmataas. Malawak ang kanyang lupain. Marami siyang tauhan. Mayroon siyang 3 malalakas na kalabaw. Ngunit nang makita niya ang bilis ng trabaho ni Mang Tano, hindi niya iyon nagustuhan. "Imposible," bulong niya habang nakatanaw sa kabilang bukid.
Hindi kayang gawin ng isang lumang araro ang ganyang kagandang trabaho. Ilang sandali pa'y tinawag niya ang isa niyang tauhan. Alamin mo kung saan niya nakuha ang kalabaw na iyon. Tumango ang tauhan. Mula noon ay palihim na nilang minatyagan ang kubo ni Mang Tano. Hindi iyon napansin ng mag-anak. Abala sila sa pagbubungkal at paghahanda ng lupa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Aling Rosa at Ben, biglang nagising si Mang Tano. May kakaiba siya naramdaman. Tahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin, walang huni ng kuliglig. Lumabas siya ng kubo. Nakita niyang wala sa bakuran ang kalabaw. Nag-alala siya. Hinanap niya ito sa paligid ng bahay. Wala. Lumakad siya patungo sa bukid. Habang papalapit ay napansin niyang tila may mapusyaw na liwanag sa gitna ng palayan. Nagtago siya sa likod ng isang puno. Mula roon ay nakita niya ang misteryosong kalabaw. Tahimik itong nakatayo sa gitna ng bukid. Ang mapusyaw na liwanag ay tila nagmumula mismo sa katawan nito. Hindi ito nakakasilaw, banayad lamang, tulad ng liwanag ng buwan. Habang nakamasid si Mang Tano, marahang yumuko ang kalabaw at idiniin ang mga paa nito sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali ay tila gumalaw ang buong bukid. Ang tuyong lupa na ilang buwan ng bitak-bitak ay unti-unting naging mamasa-masa. Ang mga nalalantang damo ay tila muling nabuhay. At ang hanging dati mainit ay naging malamig at sariwa. Hindi makagalaw si Mang Tano. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nasasaksihan. Nang muli niyang kurapin ang kanyang mga mata, unti-unti nang nawala ang liwanag. Lumingon ang kalabaw sa kanyang direksyon. Hindi ito nagalit. Hindi rin ito tumakbo. Tahimik lamang itong naglakad pabalik sa kubo, na para bang walang nangyari. Naiwan si Mang Tano sa gitna ng dilim. Dala ang isang tanong na hindi niya masagot. Karaniwang kalabaw lamang ba ang kanyang inaalagaan? O may isang lihim na unti-unti pa lamang ipinapakita ng mahiwagang hayop na iyon? Magdamag na hindi nakatulog si Mang Tano. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang liwanag na nakita niya sa gitna ng bukid. Maraming beses niyang sinubukang isipin na baka dala lamang iyon ng pagod o ng kanyang guni-guni. Ngunit malinaw sa kanyang alaala ang bawat pangyayari. Pagsikat ng araw ay agad siyang nagtungo sa bukid. Kasunod niya ang misteryosong kalabaw na tahimik na naglalakad sa kanyang likuran. Pagdating niya sa palayan ay napatigil siya. Ang lupang ilang araw pa lamang ang nakararaan ay tuyo at matigas ay naging malambot at mamasa-masa. Nang dakutin niya ang lupa gamit ang kanyang kamay, napansin niyang tila mas mataba ito kaysa dati. Hindi ito maaari, mahina niyang sambit. Napaluhod siya at pinagmasdang mabuti ang paligid. Wala namang bakas ng ulan. Hindi rin umapaw ang ilog. Walang dahilan upang biglang gumanda ang kondisyon ng lupa. Ngunit naroon ang katotohanan. Tahimik lamang na nakatayo ang kalabaw sa kanyang tabi. Tinapik niya ang leeg nito. Kung ikaw man ang dahilan nito, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi siya sumagot sa sarili niyang tanong. Sa halip ay sinimulan niya ang pagtatanim ng mga binhing matagal na niyang itinabi. Halos wala na siyang pag-asang tutubo pa ang mga iyon, ngunit wala na rin siyang ibang mapagpipilian. Mula umaga hanggang dapit hapon ay nagtanim siya. Hindi siya nagreklamo sa pagod. Sa bawat tudling na kanyang natatapos, ay tila unti-unting bumabalik ang pag-asa sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw. Makalipas lamang ang isang linggo ay nagsimulang sumibol ang mga punla. Napangiti si Aling Rosa nang makita ang lunti ang mga dahon. Ang bilis nilang tumubo. Tumango si Mang Tano. Ngayon ko lang nakita ang ganito. Hindi lamang mabilis ang pagtubo. Malulusog din ang bawat punla. Matingkad ang kulay ng mga dahon. Matitibay ang mga tangkay.
Samantala, sa ibang bahagi ng baryo, ay hindi ganoon kaganda ang kalagayan ng mga bukid. Marami pa ring nahihirapang patubuin ang kanilang mga tanim. Dahil dito ay nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang bukid ni Mang Tano. Isang umaga ay dumating ang ilang magsasaka upang tingnan ito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Pare-pareho lang naman ang binhi natin. Bakit ang sa kanya ay napakalusog? Wala naman siyang mamahaling pataba. May ilan na natuwa para sa kanya. Ngunit may ilan ding nakaramdam ng inggit. Isa na rito si Lando. Mula sa gilid ng daan ay matagal niyang pinagmasdan ang bukid ni Mang Tano. Lalong sumimangot ang kanyang mukha. Hindi ito pangkaraniwan. Tinawag niya ang kanyang katiwala. Mag-imbestiga ka. Ano po ang hahanapin ko? Alamin mo kung ano ang ginagawa niya tuwing gabi. Tumango ang katiwala. Nang gabing iyon ay nagtago siya sa may kawayanan malapit sa kubo ni Mang Tano. Tahimik siyang naghintay. Lumipas ang ilang oras. Nang sumapit ang hating gabi, ay nakita niyang muling lumabas ang misteryosong kalabaw. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa bukid. Sinundan niya ito nang hindi nagpapahalata. Ngunit bago pa siya makalapit, ay bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig. Huminto siya. Ang buong paligid ay tila nanahimik. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita niyang muling nagliwanag ang katawan ng kalabaw. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nasasaksihan. Nang tangkain niyang lumapit pa, ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Napaatras siya. Nadapa siya sa maputik na pilapil. Sa takot ay dali-dali siyang tumakbo pa uwi. Kinabukasan ay agad niyang isinumbong ang kanyang nakita kay Lando. Ngunit hindi naniwala ang mayamang magsasaka. Natakot ka lang sa dilim. Hindi po. Totoo ang nakita ko. Kung ganoon, ako mismo ang titingin. Samantala, walang kamalay-malay si Mang Tano sa mga nangyayari. Patuloy lamang siyang nag-aalaga sa kanyang pananim. Patuloy rin niyang inaalagaan ang misteryosong kalabaw na parang bahagi na ng kanilang pamilya. Maging si Ben ay naging malapit na rito. Tuwing hapon ay binabasahan niya ito ng mga lumang kwentong natutunan niya sa kanilang paaralan. Tahimik lamang na nakikinig ang hayop. Paminsan-minsan ay marahan nitong ikinakampay ang buntot, na para bang nauunawaan ang bawat salita. Napapangiti si Aling Rosa sa tuwing nakikita ang dalawa. Parang tunay na magkakaibigan. Hindi ko nga po alam kung bakit, inay, sagot ni Ben. Pero pakiramdam ko ay mabuti ang puso niya. Lumipas pa ang ilang linggo. Dumating ang panahon ng pagsusuri sa mga palayan. Isa-isang inikot ng mga tao ang kanilang mga tanim. Nang marating nila ang bukid ni Mang Tano, ay hindi nila napigilang mamangha. Ang kanyang palayan ang pinakaberde sa buong baryo. Halos walang tuyong halaman. Halos walang nasirang punla. Maging ang matatandang magsasaka ay napailing. Ngayon lang kami nakakita ng ganitong kagandang tanim. Mabilis na kumalat ang balita. Mula sa karatig baryo ay may mga taong dumating upang makita ang bukid. Ang dating minamaliit na si Mang Tano ay ngayon pinag-uusapan na ng marami. Ngunit kasabay ng pagdami ng humahanga ay lalo ring lumalim ang inggit sa puso ni Lando. Habang nakatanaw siya sa malayong bahagi ng pilapil, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ako papayag na mas higitan ako ng isang hampas lupa. Sa kanyang isip ay nagsimula ng mabuo ang isang masamang balak. At ang unang target nito ay hindi si Mang Tano,
kundi ang misteryosong kalabaw na walang tali na siyang pinaniniwalaan niyang tunay na dahilan ng biglang pagbabago ng kapalaran ng mahirap na magsasaka. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging maayos ang buhay ni Mang Tano. Hindi pa man dumarating ang panahon ng anihan, malinaw na sa lahat na magiging maganda ang kanyang magiging ani. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanyang pag-asa ay ang pagdilim ng puso ng mga taong hindi matanggap ang kanyang unti-unting pagbangon. Pinakamatindi ang inggit ni Lando. Sa tuwing dumaraan siya sa harap ng bukid ni Mang Tano, hindi niya mapigilang mapatigil. Pinagmamasdan niya ang luntiang palayan, na tila pinagpala ng kalikasan. Hindi niya matanggap na ang isang taong dati niyang minamaliit ay ngayon ang may pinakamagandang pananim sa buong baryo. Isang gabi ay ipinatawag niya ang dalawa niyang tauhan. Nagtipon sila sa kanyang maluwang na kamalig. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Ako na mismo ang magsasabi ng gagawin natin, mahinang wika ni Lando. Nagkatinginan ang dalawang tauhan. Kunin ninyo ang kalabaw. Napayuko ang isa. Paano po kung mahuli kami? Walang makakahuli sa inyo. At kapag tumanggi ang kalabaw? Ngumiti si Lando. Itali ninyo. Kapag wala na ang kalabaw, babalik sa dati ang buhay ni Mang Tano. Tahimik na tumango ang dalawa. Pagsapit ng hating gabi, ay dahan-dahan silang nagtungo sa kubo ni Mang Tano. Natatakpan ng makakapal na ulap ang buwan. Madilim ang buong paligid. Mahimbing ang tulog ng mag-anak. Sa tabi ng kubo ay payapang nakahiga ang misteryosong kalabaw. Dahan-dahang lumapit ang dalawang lalaki. May dala silang makapal na lubid. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Tatlong hakbang. Nang halos maitali na nila ang leeg ng kalabaw, ay bigla itong nagmulat ng mga mata. Hindi ito nagwala. Hindi rin ito umatungal. Tahimik lamang itong tumayo. Ngunit sa sandaling iyon, ay nakaramdam ng kakaibang kaba ang dalawang lalaki. Parang biglang bumigat ang hangin. Hindi sila makagalaw. Parang may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanilang katawan. Nagkatinginan sila. Pilitin mo! Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Lalong bumigat ang kanilang pakiramdam. Unti-unting nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng kalabaw. Hindi ito nakakasilaw, ngunit sapat upang magdulot ng matinding takot. Napabitaw ang isa sa lubid. Napaatras naman ang isa pa. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang bumalik sa normal ang paligid. Hindi na sila nagdalawang isip. Iniwan nila ang lubid at mabilis na tumakbo palayo. Sa pagmamadali ay nadapa pa ang isa sa pilapil. Hindi na nila iyon pinansin. Basta't makalayo lamang sila. Kinabukasan ay agad silang nagtungo kay Lando. Hindi po namin kaya. Kayo ba'y natakot lamang? Hindi po. Iba po ang kalabaw na iyon. Nagalit si Lando. Wala akong pakialam sa mga kwento ninyo. Kunin ninyo iyon kahit ano pa ang mangyari. Tahimik na yumuko ang dalawa. Ngunit sa kanilang mga mukha ay kitang-kita ang takot. Samantala, nagising si Mang Tano ng madaling araw. Napansin niyang may lubid na nakahandusay sa lupa. Napakunot ang kanyang noo. Wala naman tayong lubid na ganito. Lumabas din si Aling Rosa. Saan nanggaling iyan? Hindi ko alam. Sinuri ni Mang Tano ang bakuran. May bakas ng mga paa sa putik. Parang may mga taong nagtangkang pumasok. Napatingin siya sa kalabaw. Tahimik lamang itong nakatayo. Parang walang nangyari. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol doon.
Ngunit sa kanyang puso ay nagsimulang sumibol ang pag-aalala. May mga taong may masamang balak at alam niyang hindi na lamang siya ang pinag-uusapan sa baryo. Kinagabihan ay mas maaga siyang natulog. Ngunit hindi siya nakatulog ng mahimbing. Maya't maya ay nagigising siya upang silipin ang bakuran. Sa bawat pagsilip niya ay naroon pa rin ang kalabaw. Tahimik, mapayapa, parang isang matapat na bantay. Lumipas ang ilang araw, dumating ang oras ng paglalagay ng pataba sa mga palayan. Habang abala si Mang Tano ay napansin niyang tila hindi na kailangan ng kanyang bukid ang napakaraming pataba. Kaunti lamang ang inilagay niya. Ngunit nanatiling malusog ang mga pananim. Maging ang matatandang magsasaka ay nagtaka. Parang kusang lumalakas ang lupa niya. Wala namang lihim na pataba. Hindi natin maipaliwanag. Habang dumarami ang mga usap-usapan ay lalo namang napupuno ng galit si Lando. Hindi na lamang inggit ang kanyang nararamdaman. Isa na itong matinding pagnanasa na mapasa kanya ang misteryosong kalabaw. Isang gabi, mag-isa siyang nagtungo sa bukid ni Mang Tano. Hindi niya isinama ang kanyang mga tauhan. Bitbit niya ang isang bagong lubid at isang supot ng sariwang damo. Kung hindi kita makukuha sa lakas, bulong niya, baka sa bait ay sumama ka sa akin. Tahimik siyang lumapit. Inilapag niya ang damo sa harap ng kalabaw. Hindi ito kumain. Lumapit pa siya. Iniunat niya ang kanyang kamay upang haplusin ang leeg nito. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Nagtaasan ang mga dahon ng kawayan. Nagsimulang gumalaw ang mga sanga ng punong mangga. Unti-unting nagliwanag ang paligid. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita mismo ni Lando ang kakaibang liwanag na bumabalot sa misteryosong kalabaw. Namutla siya, napaatras siya ng ilang hakbang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, at habang nakatitig siya sa mahiwagang hayop, tila may isang matandang tinig na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang pusong puno ng kasakiman ay hindi kailanman magiging karapat-dapat. Napahawak si Lando sa kanyang ulo. Lumingon siya sa paligid. Wala siyang ibang nakita. Ngunit sapat na ang narinig niya upang manginig ang buo niyang katawan. Sa takot ay iniwan niya ang lubid at ang supot ng damo. Wala siyang lingon-likod na tumakbo pa uwi. Samantala, nanatiling tahimik ang misteryosong kalabaw. Nakatayo lamang ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, na tila matagal nang alam na darating ang gabing iyon. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magtanong si Lando sa kanyang sarili kung ang kanyang kinakalaban ay isang ordinaryong hayop lamang o isang lihim na ipinadala upang subukin ang puso ng bawat taong haharap dito. Mula ng gabing makita ni Lando ang kakaibang liwanag na bumabalot sa misteryosong kalabaw, hindi na siya nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli niyang naaalala ang malamig na hanging dumaan at ang tinig na tila nanggaling sa kung saan. Hindi niya iyon maipaliwanag. Ayaw rin niyang ipaalam sa iba ang kanyang nasaksihan. Natatakot siyang pagtawanan siya ng mga taong dati niyang inuutosan. Samantala, sa kubo ni Mang Tano ay payapa ang umaga. Nagising siya ng maaga upang tingnan ang kanyang palayan. Kasunod na naman niya ang misteryosong kalabaw na tila nakasanayan ng sumama sa kanya saan man siya magpunta. Habang naglalakad sila sa makitid na pilapil, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking punong balete. Mahaba ang maputing balbas nito. Luma ang suot nitong baro. May dala itong kahoy na tungkod at isang maliit na bayong. Hindi pa niya kailanman nakita ang matanda sa kanilang baryo. Lumapit si Mang Tano at magalang na bumati. Magandang umaga po. Ngumiti ang matanda. Magandang umaga rin, anak. Mukhang napagod po kayo sa paglalakad. Totoo iyan.
Kung nais ninyo, maaari po kayong magpahinga muna sa aming kubo. Napangiti ang matanda. Bihira na akong makatagpo ng taong marunong mag-anyaya sa isang estranghero. Nakasanayan na po naming tumulong kung kaya. Tahimik na tumayo ang matanda. Pagdaan niya sa tabi ng misteryosong kalabaw ay huminto siya. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi kumilos ang kalabaw. Hindi rin nagsalita ang matanda. Ngunit napansin ni Mang Tano na tila may kakaibang pagkakakilala ang dalawa sa isa't isa. Pagdating nila sa kubo ay agad naghain si Aling Rosa ng mainit na kamote at isang mangkok ng lugaw. Huwag po kayong mahihiya. Marahang yumuko ang matanda. Maraming salamat. Habang kumakain ay hindi ito nagsasalita. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang mag-anak. Napansin niyang bagamat payak ang kanilang pagkain, magkakasabay silang kumakain at walang nag-aagawan. Nang matapos ang almusal ay tumingin ang matanda kay Mang Tano. Marami ka bang utang? Napangiti si Mang Tano ng mapait. Hindi ko na nga halos mabilang. Hindi ka ba nagagalit sa mga taong humahamak sa iyo? Saglit siyang natahimik. Nasasaktan po ako. Ngunit kung sasabayan ko sila ng galit, pareho lang kaming mawawalan ng kapayapaan. Tahimik na tumango ang matanda. At kung yumaman ka balang araw? Hindi ko po alam. Ngunit ayokong gawin sa iba ang ginawa nila sa akin. Napangiti ang matanda. Sa sandaling iyon ay lumapit ang misteryosong kalabaw at marahang yumuko sa harap ng matanda. Nagtaka sina Aling Rosa at Ben. Hindi pa nila kailanman nakita ang kalabaw na gumawa ng ganoon sa ibang tao. Marahang hinaplos ng matanda ang noo ng hayop. Matagal ka nang naglalakbay. Tahimik lamang ang kalabaw. Hindi maintindihan ni Mang Tano ang nangyayari. Parang may lihim na hindi niya alam. Maya-maya ay tumayo ang matanda. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Wala po iyon. Bago ako umalis, mayroon lamang akong isang paalala. Natahimik ang buong pamilya. Ano man ang mangyari, huwag na huwag mong ipagbibili ang kalabaw na ito. Nagulat si Mang Tano. Hindi ko nga po alam kung sino ang may-ari nito. Darating ang tamang panahon. At kapag dumating iyon, malalaman mo kung bakit siya napunta sa inyong tahanan. Bago pa man makapagtanong si Mang Tano, ay nagsimulang maglakad ang matanda. Sinundan siya ni Ben upang ihatid sa daan. Ngunit paglingon ng bata, makalipas lamang ang ilang sandali, wala na ang matanda. Malawak ang daan. Wala ring mga punong maaaring pagtaguan. Parang naglaho na lamang ito. Humahangos na bumalik si Ben sa kubo. Itay! Ano yon? Wala na po ang matanda. Paano nangyari iyon? Hindi ko rin alam. Nagkatinginan sina Mang Tano at Aling Rosa. Hindi na nila iyon maipaliwanag. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang panahon ng pamumulaklak ng palay. Mas luntian at mas siksik ang mga uhay sa bukid ni Mang Tano kaysa sa ibang bukirin. Halos araw-araw ay may mga taong dumaraan upang tingnan ang kanyang pananim. May ilan na humihingi ng payo. Hindi niya ipinagdamot ang kanyang nalalaman. Ipinaliwanag niya ang paraan ng maayos na pagtatanim at tamang pag-aalaga ng lupa. Ngunit hindi niya binanggit ang mahiwagang nangyayari tuwing gabi. Hindi dahil nais niya itong ilihim, kundi dahil siya mismo ay hindi pa ito nauunawaan. Samantala, lalong naging desperado si Lando. Tinawag niya ang isang kilalang manghuhula mula sa kabilang bayan. Pagdating ng matanda ay agad niya itong dinala sa gilid ng kanyang bukid. Ikaw ang magsabi. Ano ba talaga ang kalabaw na iyon?
Pumikit ang manghuhula. Tahimik niyang hinawakan ang lupa. Makalipas ang ilang sandali ay bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Namutla ang kanyang muka. Huwag mo nang guluhin ang hayop na iyon. Bakit? May basbas na nagbabantay rito. Hindi mo siya maaaring angkinin. Naggalit si Lando. Walang hayop na hindi kayang bilhin. Tahimik na umiling ang manghuhula. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng salapi. Tumalikod ito at umalis nang hindi na humihingi ng bayad. Naikuyom ni Lando ang kanyang mga kamao. Sa halip na matakot, lalo lamang tumindi ang kanyang pagnanais na mapasa kanya ang misteryosong kalabaw. Hindi niya napansing habang lumalalim ang kanyang kasakiman. Unti-unti na ring lumalapit ang kapalarang magbibigay sa kanya ng pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. At sa kabilang dako ng baryo, tahimik na nakatanaw ang misteryosong kalabaw sa papalubog na araw, na tila alam nitong malapit nang dumating ang panahong mabubunyag ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating sa buhay ni Mang Tano. Dumating ang pinakahihintay na panahon ng anihan. Bago pa man sumikat ang araw ay gising na si Mang Tano. Lumabas siya ng kubo at tumingin sa kanyang palayan. Ang mga uhay ng palay ay kulay ginto na, sumasabay sa banayad na ihip ng hangin na tila mga alon sa dagat. Napahinto siya. Muling pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Matagal na panahon na rin mula nang makita niyang ganito kaganda ang kanyang pananim. Lumabas sina Aling Rosa at Ben. Tahimik nilang pinagmasdan ang bukid. Napakaganda, Itay, bulong ni Ben. Tumango si Mang Tano. Ang lahat ng ito ay biyaya, huwag nating kalilimutan iyon. Sa tabi nila ay nakatayo ang misteryosong kalabaw. Tahimik lamang itong nakatanaw sa malawak na palayan, na para bang alam nitong dumating na ang bunga ng lahat ng paghihirap ng pamilya. Nagsimula silang mag-ani. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang kapitbahay upang tumulong. Ang iba ay mga taong minsang nangutya kay Mang Tano. Ngunit wala siyang itinanim na galit sa kanyang puso. Tinanggap niya ang kanilang tulong nang may paggalang. Habang lumilipas ang maghapon, patuloy na napupuno ang mga sako ng palay. 1, 5, 10, 20. Hindi makapaniwala ang lahat. Mas marami ang naging ani ni Mang Tano kaysa sa ilang mayayamang magsasaka na may mas malalawak na lupain. Nagbulungan ang mga tao. Parang pinagpala talaga ang bukid niya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kasaganahan. Pambihira. Maging ang taga-sukat ng ani ay napailing. Ito ang pinakamagandang ani sa baryo ngayong taon. Nakarating agad ang balitang iyon kay Lando. Sa halip na matuwa ay lalo siyang nagngit-ngit. Hindi maaari. Mas malaki ang lupain ko. Mas marami akong tauhan. Bakit siya pa rin ang nanguna? Sa sobrang galit ay hindi siya mapakali. Samantala, matapos ang anihan ay agad na nagtungo si Mang Tano sa pinagkakautangan niya. Dala niya ang malaking bahagi ng kanyang kinita. Pagpasok niya sa bahay ng nagpapautang ay magalang siyang yumuko. Nandito po ako upang magbayad. Nagulat ang matandang nagpapautang. Akala ko ay matatagalan pa. Ayaw ko pong manatiling may utang kung kaya ko nang magbayad. Isa-isang ibinilang ng matanda ang salapi. Nang matapos ay ngumiti ito. Malinis na ang kalahati ng utang mo. Napangiti si Mang Tano. Malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit malaking ginhawa na ang mabawasan ang pasaning matagal niyang pinasan. Pag-uwi niya ay dumaan muna siya sa tindahan ng baryo. Bumili siya ng bigas,
kaunting karne, gulay, at bagong tsinelas para kay Ben. Nang ibinigay niya ang tsinelas sa anak, ay nanlaki ang mga mata nito. Itay, para po ba talaga ito sa akin? Oo, matagal mo nang kailangan iyan. Mahigpit siyang niyakap ni Ben. Marahang napunas ni Aling Rosa ang kanyang mga luha. Napakasimple ng regalong iyon. Ngunit para sa kanilang pamilya, napakalaking biyaya na iyon. Kinagabihan ay naghanda sila ng masaganang hapunan. Hindi marangya, ngunit puno ng pasasalamat. Bago sila kumain, ay yumuko si Mang Tano. Maraming salamat sa lahat ng biyayang natanggap namin. Bigyan mo po kami ng pusong marunong magbahagi. Pagkatapos ng panalangin, ay may narinig silang mahinang katok. Pagbukas ni Ben ng pinto, ay bumungad ang isang matandang babaeng halos hindi na makatayo. Punit-punit ang kanyang damit. Halatang ilang araw nang hindi nakakakain. Anak, maaari ba akong makahingi kahit kaunting pagkain? Hindi nagdalawang isip si Mang Tano. Pasok po kayo. Inilapag niya sa harap ng matanda ang bahagi ng kanilang hapunan. Pakibusog po muna kayo. Napaluha ang matanda. Maraming salamat. Tahimik lamang na nakatingin ang misteryosong kalabaw mula sa bakuran. Habang kumakain ang matanda, ay napansin niyang hindi man lamang nag-atubili ang pamilya na magbahagi, kahit alam nilang hindi pa rin sila ganap na mayaman. Nang mabusog ang matanda ay tumayo siya. Pagpalain nawa ang tahanang ito. Paglabas niya ng kubo ay lumapit siya sa kalabaw. Saglit niyang hinaplos ang noo nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa matabunan ng dilim. Hindi na siya muling nakita ng mag-anak. Kinabukasan ay kumalat sa baryo ang balitang nagbayad na si Mang Tano ng malaking bahagi ng kanyang utang. May mga natuwa, ngunit may mga nagsimulang lumapit upang umutang sa kanya. May ilan ding nagpanggap na kaibigan. Napansin ito ni Aling Rosa. Parang nagbago ang pakikitungo nila. Ngumiti lamang si Mang Tano. Ang tunay na pagkatao ng tao ay lumalabas kapag nagbabago ang kapalaran. Sa kabilang panig ng baryo, nakaupo si Lando sa kanyang malaking bahay. Tahimik siyang nakatanaw sa bintana. Maya-maya ay dumating ang isang hindi pamilyar na lalaki. Matangkad ito. Nakatakip ang kalahati ng mukha sa isang maitim na tela. Ako ang ipinatawag mo. Tumango si Lando. May isang kalabaw akong gustong mapasakamay. Ngumiti ang estranghero. Walang bagay na hindi ko kayang kunin. Ibinigay ni Lando ang isang supot ng salapi. Kunin mo siya. Tinanggap ng lalaki ang bayad. Ngunit bago siya umalis, ay binitiwan niya ang isang babala. Kapag ang bantay ng kalabaw ay hindi tao, hindi ako mananagot sa maaaring mangyari. Hindi pinansin ni Lando ang sinabi nito. Para sa kanya, sapat na ang salapi upang magawa ang lahat. Hindi niya alam na ang kanyang bagong kakampi ang magbubukas ng isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng misteryosong kalabaw. At sa pagsapit ng susunod na gabi, magsisimula ang pinakamapanganib na kabanata sa buhay ni Mang Tano at ng kanyang pamilya. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Wala ni isang ulap sa kalangitan. Ang buwan ay maliwanag at ang malamig na simoy ng hangin ay dumaraan sa mga palayan. Sa loob ng kubo ay mahimbing na natutulog sina Aling Rosa at Ben. Ngunit si Mang Tano ay hindi mapakali. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na kanyang nararamdaman. Lumabas siya ng kubo at naupo sa lumang tuod ng punong mangga. Sa di kalayuan ay nakita niya ang misteryosong kalabaw. Tahimik lamang itong nakatayo at nakatanaw sa malawak na bukirin. Parang may hinihintay. Lumipas ang ilang sandali.
Biglang kumilos ang mga damo sa gilid ng daan. May isang lalaking nakaitim na dahan-dahang lumalapit. Maingat ang bawat hakbang nito. Hindi siya taga-baryo. Hindi rin siya mukhang ordinaryong magsasaka. Nagtago siya sa likod ng mga kawayan at pinagmasdan ang bakuran. Nang makitang tahimik ang paligid, ay inilabas niya ang isang makapal na lubid at dahan-dahang lumapit sa kalabaw. Hindi napansin ni Mang Tano ang lalaki. Natabingan siya ng malaking puno. Subalit napansin siya ng kalabaw. Marahan nitong itinaas ang ulo. Hindi ito umatungal. Hindi rin ito umatras. Nanatili lamang itong nakatayo. Nang halos maisuot na ng estranghero ang lubid sa leeg ng hayop, ay biglang huminto ang oras sa kanyang pakiramdam. Tumigil ang ihip ng hangin. Tumigil ang paggalaw ng mga dahon. Maging ang mga kuliglig ay biglang nanahimik. Naguluhan ang lalaki. Napalingon siya sa paligid. Sa sandaling iyon ay nagsimulang lumiwanag ang katawan ng misteryosong kalabaw. Mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang gabi, ngunit hindi iyon apoy, hindi rin liwanag ng buwan. Isa iyong banayad na ningning na tila nagmumula sa kaibuturan ng hayop. Napaatras ang lalaki. Hindi pa siya nakakahakbang ay biglang lumitaw ang isang matandang lalaki sa pagitan nila. Pareho itong matanda na minsang pinatuloy ni Mang Tano sa kanilang kubo. Nakatayo lamang ito. May hawak na tungkod. Tahimik ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sapat na ang iyong ginawa, mahinahon niyang sabi. Napakunot ang noo ng estranghero. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Mahalaga ay ang dahilan kung bakit ka narito. Hindi kita kilala, ngunit kilala kita. Nanginginig ang kamay ng lalaki. Pera lamang ang kailangan ko. At dahil sa salapi, handa kang kunin ang hindi para sa iyo. Napayuko ang lalaki. Bigla niyang naalala ang kanyang asawa at 2 anak na naghihintay sa kanilang maliit na tahanan. Matagal na silang naghihirap. Dahil doon ay tinanggap niya ang alok ni Lando. Napabuntong hininga ang matanda. Ang kahirapan ay mabigat na pagsubok. Ngunit ang maling paraan ay hindi kailanman nagiging tamang daan. Unti-unting pumatak ang luha ng estranghero. Binitiwan niya ang lubid. Lumapit ka sa may-ari ng kalabaw. Humingi ka ng tawad. Hindi ka niya itataboy. Pagkasabi nito ay marahang humakbang ang matanda. Sa isang iglap ay tila natunaw siya sa mapusyaw na liwanag. Nagulat ang lalaki. Paulit-ulit niyang hinanap ang matanda. Ngunit wala na itong bakas. Sa takot at pagtataka ay lumuhod siya sa lupa. Ilang sandali pa ay dumating si Mang Tano. Napansin niya ang lalaking nakaluhod at ang lubid na nakahandusay sa tabi nito. Ano ang nangyari? Tumayo ang lalaki. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Mang Tano. Ako ang inupahan upang nakawin ang kalabaw mo. Hindi nagsalita si Mang Tano. Ngunit hindi ko na kayang gawin. Ito ang kabayaran na ibinigay sa akin. Iniabot niya ang supot ng salapi. Hindi ko ito matatanggap. Umiling si Mang Tano. Hindi ko kailangan ng perang iyan. Nais ko lamang humingi ng tawad. Matagal siyang tinitigan ni Mang Tano. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Kung tunay kang nagsisisi, sapat na iyon. Napaluha ang lalaki. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ay may taong nagpatawad sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Tahimik siyang naglakad palayo. Pagdating ng umaga, ay dumiretso siya sa bahay ni Lando. Ibinalik niya ang supot ng salapi. Hindi ko magagawa. Naganggit-ngit si Lando. Mahina ka. Hindi po.
Hindi ko lamang kayang labanan ang kabutihan. Lalong nagalit si Lando. Lumayas ang lalaki nang hindi na lumilingon. Sa mga sumunod na araw ay nagsimulang magbago ang takbo ng buhay sa baryo. Marami ang nakapansin na mas dumadalas ang pagtulong ni Mang Tano sa mga nangangailangan. May isang magsasakang nasiraan ng araro. Pinahiram niya ito ng kanyang gamit. May isang biyudang walang maani. Binigyan niya ito ng 2 sako ng palay. May batang hindi makapasok sa paaralan dahil walang gamit. Binilhan niya ito ng kuwaderno at lapis. Hindi niya ginawa ang mga iyon upang purihin. Ginawa niya iyon dahil naaalala niya ang mga panahong siya naman ang humihingi ng tulong. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating minamaliit ay ngayon iginagalang. Ang dating iniiwasan ay ngayon nilalapitan upang humingi ng payo. Ngunit habang lumalaki ang paggalang ng mga tao kay Mang Tano, lalo namang dumidilim ang puso ni Lando. Hindi na niya nais lamang makuha ang misteryosong kalabaw. Nais na niyang mawala si Mang Tano sa baryo. At sa kanyang isip ay nabuo ang isang mas mapanganib na balak. Isang balak na hindi lamang maglalagay sa ani sa panganib, kundi pati na rin sa buhay ng mag-anak na matagal nang sinusubok ng tadhana. Makalipas ang ilang linggo, ay naging mas payapa ang buhay ni Mang Tano. Unti-unti niyang nabayaran ang karamihan sa kanyang mga utang. Ang dating lumang kubo ay naipaayos niya ng kaunti. Napalitan ang mga sirang kawayan at natakpan ang mga butas sa bubong. Hindi pa rin sila mayaman. Ngunit hindi na sila natutulog na nag-aalala kung may makakain pa kinabukasan. Nanatili pa rin ang kanilang payak na pamumuhay. Araw-araw ay maagang gumigising si Mang Tano upang alagaan ang kanyang bukid. Kasama pa rin niya ang misteryosong kalabaw na walang tali. Sa kabilang dako ng baryo ay kabaligtaran ang nangyayari kay Lando. Bagaman marami pa rin siyang lupain, hindi naging maganda ang kanyang ani. Hindi rin naging masaya ang kanyang mga tauhan. Marami sa kanila ang umalis dahil sa kanyang mabagsik na pag-uugali. Sa halip na suriin ang sarili, si Mang Tano pa rin ang kanyang sinisisi. Isang gabi ay tinawag niya ang 2 niyang natitirang tauhan. Makinig kayong mabuti. Tahimik na yumuko ang mga ito. Kung hindi natin makukuha ang kalabaw, sisirain natin ang kanyang bukid. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Sunugin ninyo ang kamalig. Kapag nawala ang kanyang ani, babalik siya sa dati. Nag-alinlangan ang isa. Gino, malaking kasalanan po iyon. Mahigpit na tumingin si Lando. Kung ayaw ninyo, mawawalan kayo ng trabaho. Dahil sa takot ay wala silang nagawa kundi sumunod. Nang sumapit ang hating gabi ay dahan-dahan silang nagtungo sa bukirin ni Mang Tano. May dala silang mga sulo. Tahimik ang buong paligid. Humahangin ng banayad. Maingat silang lumapit sa kamalig na puno ng bagong aning palay. Nang akmang sisindihan na nila ang tuyong dayami, ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang kanilang mga sulo. Nagulat silang 2. Muli nilang sinindihan ang apoy. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay muli itong namatay. Nagkatinginan sila. Wala namang ulan. Bakit ganito? Maya-maya ay may narinig silang mabagal na yabag. Lumingon sila. Mula sa dilim ay lumitaw ang misteryosong kalabaw. Tahimik itong naglalakad. Wala itong anumang bakas ng galit. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ay nakaramdam sila ng matinding takot. Biglang nagliwanag ang paligid, hindi mula sa apoy, kundi mula sa katawan ng kalabaw. Ang liwanag ay umabot sa buong kamalig.
Nakita nilang tila may manipis na hamog na bumabalot sa bawat sako ng palay. Hindi sila makagalaw. Nangibabaw ang kanilang takot. Nabitawan nila ang mga sulo at mabilis na tumakbo palayo. Sa pagmamadali ay nadapa ang isa. Napilayan ang kanyang paa. Tinulungan siya ng kasama at pareho silang tumakas. Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Mang Tano. May kakaiba siyang naramdaman. Lumabas siya ng kubo. Nakita niyang nakatayo ang kalabaw sa harap ng kamalig. Sa paanan nito ay naroon ang 2 sulo. Kinuha niya ang mga ito at napansin niyang sariwa pa ang uling. May nagtangkang magsunog. Hindi na siya naghintay ng umaga. Tinawag niya ang mga tanod ng baryo. Sinuri nila ang paligid. Nakita nila ang mga bakas ng paa at ang mga yapak na papalayo sa kamalig. Ngunit walang makapagsabi kung sino ang may gawa. Kinabukasan ay kumalat ang balita sa buong baryo. Maraming tao ang nagtungo sa bahay ni Mang Tano upang tingnan ang kamalig. Lahat ay nagtaka kung bakit hindi man lamang kumalat ang apoy. Parang may nagbantay. Iyon sigurong kalabaw. Napakahiwaga talaga. Tahimik lamang si Mang Tano. Hindi niya gustong dagdagan ang mga haka-haka. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang muli silang iniligtas ng misteryosong hayop. Pagsapit ng hapon ay dumating ang kapitan ng baryo. "Tano," sabi nito, "mula ngayon ay magpapatrolya tayo tuwing gabi. May gusto yatang manakit sa iyo." "Maraming salamat po, Kapitan." Habang nag-uusap sila ay lumapit ang 2 tauhan ni Lando. Pareho silang namumutla. Humarap sila kay Mang Tano. "Labis po kaming nagsisisi." Tahimik silang lumuhod. "Kami po ang nagtangkang magsunog ng kamalig." Nagulat ang mga taong naroon. "Sino ang nag-utos sa inyo?" Nagkatinginan ang 2. Matagal silang natahimik. Sa huli ay yumuko sila. "Si Lando po." Nagkaroon ng katahimikan. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ang mayamang magsasakang matagal nang iginagalang ng ilan, ay siya pala nasa likod ng lahat ng masasamang nangyari. Hindi nagsalita si Mang Tano. Sa halip ay lumapit siya sa 2 lalaki. "Tayo." Nagulat sila. "Hindi ko kayo kinagagalitan. Alam kong natakot lamang kayo." Napaluha ang 2. Hindi nila inaasahang patatawarin sila ng taong nais nilang gawan ng masama. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, nang mabalitaan ni Lando na umamin ang kanyang mga tauhan, namutla siya. Alam niyang hindi na maitatago ang kanyang mga ginawa. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, lalo lamang tumigas ang kanyang puso. Hindi niya alam na ang bawat maling desisyong kanyang ginagawa ay unti-unti nang nagtutulak sa kanya sa kapalarang hindi niya matatakasan. At habang tahimik na lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan, ang misteryosong kalabaw ay muling tumingin sa malayo, na tila naghihintay sa huling pagsubok na magpapakita ng tunay na pagkatao ng bawat isa sa baryo. Pagkatapos umamin ng 2 tauhan ni Lando, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga taong dati humahanga sa kayamanan ni Lando ay nagsimulang magtanong, "Totoo kaya ang balita? Hindi ko akalaing kaya niyang ipasunog ang kamalig ng kapwa niya. Napakalaki ng kasalanan kung nagkataon." Hindi na mapakali ang kapitan ng baryo. Ipinatawag niya ang matatandang pinuno at ilang respetadong magsasaka upang pakinggan ang magkabilang panig. Kinabukasan, nagtipon ang maraming tao sa ilalim ng malaking punong acacia sa gitna ng baryo. Naroon si Mang Tano. Kasama niya sina Aling Rosa at Ben. Tahimik din na nakatayo sa lilim ang misteryosong kalabaw. Hindi ito gumagalaw, ngunit tila binabantayan nito ang pamilya. Makalipas ilang sandali ay dumating si Lando. Mataas pa rin ang kanyang noo.
Hindi siya yumuko. Hindi rin siya bumati. Hindi totoo ang paratang nila. Matigas niyang sabi. Nagsisinungaling ang mga tauhan ko. Tinawag ng kapitan ang dalawang lalaki. Isa-isa nilang isinalaysay ang nangyari. Paano sila inutusan? Paano sila binigyan ng mga sulo? Paano sila pinangakuan ng malaking gantimpala? At kung paano sila natakot nang makita ang misteryosong kalabaw? Tahimik na nakinig ang lahat. Walang nagsalita. Pagkatapos ay tumingin ang kapitan kay Lando. May maipapaliwanag ka ba? Mariing umiling si Lando. Wala akong kasalanan. Ngunit bago pa siya makadagdag ng salita, ay may isa pang tinig ang narinig ng lahat. Ako rin ay may sasabihin. Lumingon ang mga tao. Ang lalaking minsang inupahan upang nakawin ang kalabaw ay dahan-dahang lumapit. Tumayo siya sa harap ng lahat. Totoo ang sinabi nila. Inupahan din ako ni Lando upang nakawin ang kalabaw. Nagulat ang mga tao. Maging ang kapitan ay napabuntong hininga. Hindi ko itinuloy dahil nakita ko ang kabutihan ni Mang Tano. Tahimik na yumuko ang lalaki. Nais kong humingi ng tawad sa buong baryo. Naging mabigat ang katahimikan. Hindi na makatingin si Lando sa mga tao. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali ay sumigaw siya. Lahat kayo ay nalinlang. Ang kalabaw na iyan ang dahilan ng lahat. Iyan ang dapat mawala. Bigla siyang tumakbo patungo sa misteryosong kalabaw. May hawak siyang matalim na gulok. Napasinghap ang mga tao. Mang Tano. Mabilis na tumakbo si Mang Tano upang pigilan siya. Ngunit bago pa man makalapit si Lando ay biglang bumalot ang isang napakaliwanag na sinag sa paligid ng kalabaw. Napahinto ang lahat. Hindi sila makadilat sa tindi ng liwanag. Maya-maya ay naramdaman nilang humupa ito. Nang muli nilang idilat ang kanilang mga mata, ay nakita nilang nakaluhod si Lando sa lupa. Nabitawan niya ang gulok. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Wala akong makita. Mahina ang kanyang tinig. Wala akong makita. Nagkagulo ang mga tao. Lumapit ang kapitan. Lando! Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumalik na ang kanyang paningin. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ano ang nakita mo? Tanong ng kapitan. Matagal na natahimik si Lando. Pagkaraan ng ilang sandali ay humagulgol siya. Nakita ko ang lahat ng kasamaan na ginawa ko. Ang bawat taong niloko ko. Ang bawat magsasakang inapi ko. Ang bawat pamilyang pinaghirapan kong pabagsakin. Patuloy ang kanyang pag-iyak. Hindi na siya ang dating mayabang na mayamang magsasaka. Isa na lamang siyang taong dinurog ng bigat ng sariling konsensya. Dahan-dahang lumapit si Mang Tano. Pinulot niya ang gulok. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay kay Lando. Tumayo ka. Napatingin si Lando sa kanya. Bakit mo pa ako tinutulungan? Tahimik na ngumiti si Mang Tano. Dahil may mga taong tumulong din sa akin nung ako ang nasa pinakamababang kalagayan. Kung may pagkakataon pang magbago ang isang tao, hindi iyon dapat ipagkait. Hindi na napigilan ni Lando ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harap ni Mang Tano. Patawarin mo ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Tumango si Mang Tano. Pinapatawad na kita. Ngunit idinagdag niya. Ang tunay na kapatawaran ay nagsisimula sa pagbabago. Narinig iyon ng buong baryo. Marami ang napaluha.
Maging ang kapitan ay napangiti. Sa araw ding iyon ay nagpasya si Lando. Ibinalik niya sa ilang magsasaka ang mga lupang nakuha niya sa pamamagitan ng panlalamang. Binayaran niya ang mga taong matagal niyang hindi pinasahod ng tama. Humingi siya ng tawad sa bawat pamilyang kanyang nasaktan. Hindi lahat ay agad siyang pinatawad. Ngunit tinanggap niyang kailangan niyang paghirapan ang pagbawi ng kanilang tiwala. Habang papalubog ang araw, muling tumingin ang misteryosong kalabaw sa malawak na bukirin. Tahimik itong nakatayo. At sa kauna-unahang pagkakataon, napansin ni Mang Tano na tila may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Parang alam nitong malapit nang matapos ang kanyang layunin. Ngunit wala pang nakaalam na ang pinakahuling lihim ng misteryosong kalabaw ay mabubunyag sa pagsapit ng susunod na umaga. Maagang nagising si Mang Tano kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw ay lumabas na siya ng kubo upang pakainin ang misteryosong kalabaw. Ngunit pagdating niya sa bakuran ay wala na ito. Napakunot ang kanyang noo. Hindi kailanman umalis ang kalabaw nang hindi siya kasama. Maaari bang nagpunta lamang sa bukid? Bulong niya sa sarili. Tinawag niya sina Aling Rosa at Ben. Sabay-sabay nilang hinanap ang kalabaw sa paligid ng kubo, sa tabing ilog at sa mga pilapil. Ngunit wala silang nakita. Habang papunta sila sa palayan, ay napansin ni Ben ang malalaking bakas ng paa sa mamasa-masang lupa. Narito po ang dinaanan niya. Tahimik nilang sinundan ang mga bakas. Dinala sila ng mga ito sa pinakamatandang bahagi ng kagubatan sa paanan ng bundok. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga taga-baryo. Sa gitna ng kagubatan ay may isang malawak na damuhan. At sa gitna nito ay nakatayo ang misteryosong kalabaw. Tahimik lamang itong nakaharap sa pagsikat ng araw. Lumapit si Mang Tano. Hinahanap ka namin. Marahang lumingon ang kalabaw. Sa sandaling iyon ay muling bumalot ang mapusyaw na liwanag sa buong paligid. Ngunit ngayon ay mas maliwanag ito kaysa dati. Hindi nakakasilaw. Sa halip ay nagdulot ito ng kakaibang kapayapaan. Maya-maya ay lumitaw ang matandang lalaki na minsang pinatuloy nila sa kanilang kubo. Nakatayo siya sa tabi ng kalabaw. Ngumiti siya kay Mang Tano. Dumating na ang araw ng pamamaalam. Hindi nakapagsalita si Mang Tano. Marami pa po akong gustong itanong. Alam ko. Sino po ba talaga kayo? Tahimik na tumingin ang matanda sa kalabaw. Hindi mahalaga ang aking pangalan. Ang mahalaga ay ang aral na iiwan namin. Napayuko si Mang Tano. Ang kalabaw na ito ay ipinadala upang subukin ang puso ng mga tao sa baryong ito. Marami ang tumingin sa kanya bilang daan sa kayamanan. Ngunit iisa lamang ang tumingin sa kanya bilang isang nilalang na dapat alagaan. Napatingin si Mang Tano sa kalabaw. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi kita inalagaan dahil may hinihintay akong kapalit. Alam namin, sabi ng matanda, iyon ang dahilan kung bakit pinagpala ang iyong tahanan. Tahimik na lumapit ang kalabaw. Marahan nitong idinikit ang ulo sa balikat ni Mang Tano. Hinaplos niya ito. Maraming alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang unang gabing dumating ito sa kanilang bakuran. Ang mga araw ng pagbubungkal. Ang unang ani. Ang mga gabing iniligtas sila nito sa kapahamakan. Hindi na niya napigilan ang kanyang pag-iyak. Salamat. Iyon lamang ang kanyang nasabi. Maya-maya ay nagsimulang lumiwanag ang katawan ng kalabaw. Unti-unti itong nabalot ng maputing sinag. Hindi ito nasunog. Hindi rin ito naglaho ng biglaan. Dahan-dahan lamang itong naging tila hamog na sumasabay sa ihip ng hangin. Hanggang sa wala na itong naiwan, kundi ang isang maliit na butil na kulay ginto. Kinuha iyon ng matanda.
Iniabot niya ito kay Mang Tano. Itanim mo ito sa gitna ng iyong bukid. Huwag mo itong ipagbili. Huwag mo ring gamitin para sa pansariling kasakiman. Tumango si Mang Tano. Pagkatapos ay ngumiti ang matanda. Natutunan na ng inyong baryo ang pinakamahalagang aral. Ano po iyon? Ang tunay na kasaganaan ay hindi nagsisimula sa mayamang lupa. Nagsisimula ito sa pusong marunong magmahal, magpatawad at magbahagi. Pagkasabi niya nito, ay unti-unti rin siyang nabalot ng liwanag. Sa loob lamang ng ilang sandali, ay nawala siya sa kanilang paningin. Tahimik na umuwi ang mag-anak. Sa gitna ng kanilang bukid ay itinanim ni Mang Tano ang gintong butil. Lumipas ang ilang buwan. Sa lugar na iyon ay tumubo ang isang napakalaking punong mangga. Taon-taon itong namumunga. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong baryo. Sino man ang magutom ay maaaring mamitas. Sino man ang mga ilangan ay malayang kumuha. Walang sinisingil. Walang ipinagdadamot. Samantala, nagbago rin si Lando. Hindi na siya naging mapagmataas. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang tumulong sa mga magsasakang kapos sa puhunan. Nagpatayo siya ng balon upang hindi na magkulang sa tubig ang mga bukirin. Tumulong din siya sa pagpapaayos ng daan papunta sa sakahan. Unti-unti niyang nabawi ang tiwala ng mga taong dati niyang sinaktan. Lumipas ang maraming taon. Pumanaw si Mang Tano sa katandaan na may payapang ngiti sa kanyang labi. Hindi siya naalala ng mga tao dahil siya ang pinakamayamang magsasaka. Naalala siya dahil siya ang taong hindi nagbago kahit dumating ang kasaganaan. Sa bawat anihan, ikinukuwento ng matatanda sa mga bata ang alamat ng misteryosong kalabaw na walang tali. Hindi bilang kwento tungkol sa mahika, kundi bilang paalala na ang tunay na himala ay nangyayari sa pusong marunong maging mabuti kahit sa gitna ng kahirapan. At sinasabi rin nila na sa mga gabing maliwanag ang buwan, may isang malaking kalabaw na tahimik na naglalakad sa gilid ng mga palayan. Hindi ito naghahanap ng kayamanan. Hindi rin ito naghahanap ng kapangyarihan. Naghahanap lamang ito ng isang taong may pusong tulad ng kay Mang Tano. Isang pusong marunong tumulong, magpatawad, at manatiling mapagkumbaba sa anumang pagsubok ng buhay. Wakas.